Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa aking Oncidium. Nakikita nyo naman dito sa aming sasakyan. Diyan ko nilagay yung isa sa aking alaga na Oncidium. Ito po ay hybrid ng Dancing Ladies. Bago po tayo magsimula sa aking topic, sa mga bago pa lang po dito sa aking channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Yan, hindi po yung sasakyan yung pinagmamalaki ko sa inyo. Kaya ko lang po dito inilagay yan, yung Oncidium na yan, kasi kulay red yung sasakyan. Tapos kulay yellow po yung bulaklak ng Oncidium na yan. Yan po ay Oncidium na hybrid po ng Dancing Ladies na tinatawag natin. Meron po tayo dito na alaga din na Dancing Ladies na native. Yun po ay binili ko sa mga ita. Matagal na. Isa yun sa napakatagal na orchids na inaalagaan ko dito sa aming bakuran. Ang spike niya mula dito sa baba hanggang dito sa taas. Halos kasing taas ko po yung spike na to. Kaya po, ang buong akala ko, yung Cymbidium pinlaysonianum, yung pinakamahaba na mag-spike na orchids na inaalagaan ko dito sa aming bakuran. Ito po pala yung pinakamahaba na mag-spike na inaalagaan ko, itong Oncidium na Dancing Ladies. Kaya po tinawag na Dancing Ladies to kasi yung mga bulaklak po niya, kung makikita nyo, to. Ayan o. Kung makikita nyo po yan, yung mga bulaklak na yan, maliliit lang pero magaganda. Ito po ay parang mga dalaga na nakasaya. Tapos, kaya po tinawag yan Dancing Ladies dahil kapag humahangin, sumasayaw sila. Kaya po tinawag yan na Dancing Ladies kasi nga parang dalaga sila ng mga nakasaya. Tapos, kapag humahangin, gumagalaw sila para silang nagsasayaw. Kaya po, siguro tinawag sila na Dancing Ladies dahil dito sa bulaklak. Pero po ito ay variety ng Oncidium. Ayan, ito po yung dahon niya. Meron din po ako dito na native. Maliliit lang po yung dahon at saka yung pseudobulb. Ito po, nakababa po sa lupa yung paso nitong aking Oncidium na Dancing Ladies. Ayan o, tingnan nyo. Halos kasing taas ko na yung spike niya. Kaya natutuwa po ako. Ayan o. Pero kung sa personal nyo po titingnan to, at pagmamasdan nyo po talaga napakaganda. Kaya lang, napakalayo po kasi ng video ko ngayon para makita nyo yung kung gaano kataas talaga itong bulaklak na aking Oncidium na Dancing Ladies. Ayan o. Pwede nga pong gawin to na papuso. Tingnan nyo. Kanina nagpicture ako. Ayan o. Diba? Ang ganda. Heart shape. Nakatayo na po ako ng diretso niyan. Ayan, halos kasing taas ko na. Mataas lang po ako ng bahagya. Binalik ko na po dito sa lalagyan niya itong aking Oncidium o yung Dancing Ladies na tinatawag natin. Dito po sa isang paso, eto, sa isang paso po na to, meron din na isang spike na ngayon pa lang po naglalabasan yung yung side spike niya para maging bulaklak. Ayan o, ang dami rin hanggang dun sa taas. Hanggang dun, ikinawit ko dito sa may bakod, lumabas dun. Hahanap po ulit ako ng pagkakapitan ko na siit na kasya yung taas nitong isang spike nitong aking Dancing Ladies na to. Bale, meron po ako na 4 na paso ng Dancing Ladies, pero binili ko po ito sa Golden Bloom ng isang napakaliit na basket lang. Yung basket po na ito, na ganito. Doon lang po nakalagay yung binili ko na Dancing Ladies noon sa Golden Bloom.
Matagal ko na itong tinitingnan sa Golden Bloom. Hindi ko mabili kasi medyo pricey po talaga. Pero nung birthday ko, yun, sabi ng Sir Bernie, bumili na ako. Yan. At nakapag-propagate na nga po ako ng 3. Bale, parang 3 pseudobulb lang po yung nabili ko noong sa Golden Bloom. Bale, yung 3. Ito yung pinaka-mother plant po nila. Tapos, ito, na-propagate ko. Pero, meron to na 2 pang cane na nakapopropagate ko lang bago ko umpisahan yung video na to. Tapos, ito po, propagate ko po to. Ito lang, yung cane na to. Tapos, siya nagkaroon dito. Wala pong dahon yan. Ayan, nagkaroon na ng bagong cane. At saka po ito, isang cane lang din to ngayon, 2 na. Bale, 4 na paso na po yung aking dancing ladies. Pero kung papalarin po, ito po yung 2 na propagate ko. Yan, ito. Tsaka ito. Sana mabuhay ko po itong 2 ito para maging 6 na yung aking dancing ladies. Gusto ko po kasi na dumami yung aking dancing ladies na to kasi tingnan nyo kapag magsasabay-sabay ng bulaklak yan at ganyan kahahaba yung mga spike at ganyan din kadami yung mga bulaklak nila. Talaga nakakatuwa po. Bale, meron na po ako na 4 na stable na dancing ladies na hybrid. Tapos meron akong 2 pa na propagate galing dito. Ito po, yun po ay na-propagate ko bago ko mag-video. Tinanggal ko dito yung 2 cane o 2 pseudobulb dito sa pinaka-mother plant nila ngayon. Hindi po itong hybrid na to yung unang-unang dancing lady sa Oncidium na meron ako. Yung unang-una ko po at napakatagal na sa akin ay yun. Kung makikita niyo po yung 2 hanging basket na yun, yun po yung unang-una ko na Oncidium o dancing ladies na binili ko sa mga ita. Yan o, 2 yan. Hindi ako makagawi doon kasi kapag dito ako sa side na to gumawi pag video, mainit pa sa side na yon, hindi nyo makikita. Pero kukuhanin ko yung isang hanging basket na yan at ipakikita ko sa inyo yung pinaka cane. Ayan o, maliliit lang yung cane niya. At namulaklak na po yan. Ayan po yung spike niya. First time po na namulaklak itong aking native na dancing ladies. Ayan o, tingnan nyo. Ang native po na dancing ladies, yung pseudobulb po niya ay makinis. At ito pong hybrid. Ayan o, meron pong parang guhit doon sa pinaka-pseudobulb niya. Ayan o, parang kulubot yung pinaka-pseudobulb niya. At saka malaki po talaga yung pseudobulb niyan kumpara po dito sa native. Ayan, makinis yung kanyang pseudobulb. Bali, 2 basket na po yung na-propagate ko at saka yung isang paso. Kaya lang, yung isang paso po, sa mga nakapanood po ng mga video ng mga plantita na kaibigan ko na nagpunta dito sa amin noong January, binigay ko po yung isang paso na na-propagate ko. Biniyak yun, chinap-chap yun ni Sis Rolly Seals na Rolly Seals Vlog. At pinaghati-hati po nilang 5 na mga nagpunta rito. Napakagaling po mag-chop-chop ni Sis Rolly Seal ng mga orchids. Pati yung Pinlaysonianum na Cymbidium. Yun, chinap-chop din niya. Binigay ko rin yung isang paso. Pinaghati-hatian din nila. At eto, ipakikita ko po sa inyo yung mother plant. Ayan o, kapag humahangin gumagawi dyan yung mga mukara na nakasabit dito. Eto, yung pinaka mother plant ng aking dancing ladies na native. Yan, kailangan ko nang i-propagate to kasi ayan o, namamatay na yung ibang cane niya. Ayan, malago na po to, ayan o. Magpo-propagate na po ulit ako dito at magkakapit ako doon sa puno ng duhat kasi mas maganda po sila sa mga
buhay na puno. Kaya lang ito, hindi ganong gumaganda dito kasi lagi ko itong nakukuhanan at lagi ko pong napopropagate yung dancing ladies na to, kaya ganito siya. Pero mag-uuwi rin ako nito sa Hagonoy sa aking father. Kaya nakukuhanin ko yung mga yung nakaalis dito, yung medyo malayo doon sa pinakapuno. Dapat kasi nakaganyan yan eh. Ayan yung pinakatali niya lumaylay na lumuwag, kaya lumaylay. Bumalik po ulit ako dito at pinakita ko po sa inyo yung pangalawa na collection ko ng Oncidium. Yan, naririnig nyo ba yung palaka? Parang humihingi ng ulan. Tapos, ito yung isang Oncidium ko. Pakikita ko po sa inyo yung bulaklak nito. Ito po, ayan Oncidium Chengwen Spot. Maganda po yung bulaklak nito at napakahaba din ng spike. Bale, na-root rot po to. Kaya ganyan lang. Iniripat ko po at inilagay ko sa uling. Tapos akala ko po mamamatay yan. Bale, isang pseudobulb na lang po yung natira. Wala talaga na siya na ugat. Bale, yung ugat niya nalusaw at talagang sinugal ko na to na kung mabubuhay siya mas mabuti, pero kung hindi naman okay lang. Pero eto po, makikita nyo yung spike lumalabas dito sa taas, hindi po doon sa baba. Kasi ito pong ibang dancing ladies, lumalabas yung kanilang keikis. Hindi pala to spike, keikis. And yung keikis lumabas dito sa taas. Yung iba po kasi na Oncidium, dito yan lumalabas sa pagitan ng mga dahon. Ayan, kagaya nito Ito'y dahon, ayan, dyan po lumalabas yung kanilang mga keikis. O kaya doon sa baba ng kanilang pseudobulb. Yan, ito yung pangatlo, yung si Chengwen. Pangatlo na Oncidium. Ito naman yung pang-apat. Yan, ito galing to sa full sun doon sa harapan ng grotto. Pero napakainit doon, kaya yan nanilaw yung ibang dahon niya. Kaya nilagay ko muna ulit dito sila. Nakababa lang sa lupa, pero bala kong ialis din dito. Kaya dati kasi dito sa ilalim ng puno ng mangga yan nakalagay, kaso may mga bunga ng mangga na naglalaglagan. Ito, ang ID po nito ay Jungle Monarch. Pakikita ko po sa inyo yung bulaklak nitong Jungle Monarch nito. Naipakita ko po sa inyo to. Minsan nagrepat ako sa mga nakaraang video ko. Tapos, ito yung pangalawa. Yan, ang ID po nito ay Flying High. Pang-lima na collection ko ng Oncidium. Ang ID ay Flying High at ipakikita ko po sa inyo yung bulaklak nito. Kasama po ito ng iniripat ko to. Tapos ito ito yata yung huling binili ko na Oncidium sa Golden Bloom. Ang ID po nito ay Oncidium Cherry Baby. Pakikita ko po sa inyo yung bulaklak din nito. At ang bulaklak nito ay napakabango. Para pong ang amoy nito ay parang amoy chocolate. Antayin po natin yan, i-update ko kayo kapag nagbulaklak na yan. Kaya lang medyo matatagalan pa kasi mga seedlings lang po yan nung binili ko. At eto yung pang-pito. Ang ID po nito ay Oncidium Royal Robe. Ayan, meron to na tatlong pseudobulb pa lang. Pang-pito na po ito. At yung dalawa po ay ipakikita ko sa inyo yung dalawang natitira na collection ko ng Oncidium. Ito po yung dalawang huling klase ng Oncidium na meron ako dito sa aming bakuran. Ito po ay Tulumia, pero may ID pa po ito. 3 piraso po to, pero 2 klase lang po yung Tulumia ko na nabili.
Kinapit ko po ito sa mga driftwood. Ito po ay part lang ng driftwood na nabulok na noon. Tapos yung mga matitigas na part ng driftwood, tinago ko. At ito, napakinabangan po naman at napakita ko na po ito sa mga nakaraang video ko. Ito na po yung bulaklak ng tulumya. Yan o, di ba ang gaganda? Kahawig lang din po ito ng yellow dancing ladies na sinasabi ko kanina. Ito po ay tulumya. Kulay red po yung bulaklak niya. Ito po ay nabili ko ng seedlings lang at meron na po na sumusulpot na spike nung nabili ko. Kaya ngayon, ito bumuka na po yung bulaklak niya at napakaganda. Dalawang kulay red po yung nabili ko at yung isa po ay yung orange. Ito pong dalawa na yan, yung magkatabi na driftwood, ayan, pareho po sila ng ID. Hindi ko napansin yan nung binili ko, akala ko magkaiba. Akala ko 3 klase yung tulumya ko, pero 2 klase lang po pala, pero hindi bale, okay lang din yan. At ang ID po niyang 2 tulumya na yan ay Flyer Red Cherry. Ito na po yung pinakahuli na Oncidium. Ang ID po nito ay KP Orange, di ba? Ang gaganda po ng mga bulaklak ng mga tulumya. Mga seedlings lang po yan ang mabili ko, pero matagal pa po ulit yan mamumulaklak kasi nga po maliliit pa sila. Napakita ko na po sa inyo yung siyam na varieties na aking Oncidium. Kaya po ngayon, i-share ko po sa inyo kung paano ko po ito inaalagaan. Ang mga Oncidium po ay napakadali lang alagaan. Una po nating topic sa pag-aalaga po nito, ito po ay pwede nyo po na itanim sa mga paso, gaya nito. At ang potting media po na ginagamit ko lang dito ay Coco Cubes. Yan lang po yung pinaka-potting media niya. At pwede naman po, nakamukha ng pinakita ko sa inyo kanina, ikapit nyo po sa driftwood o mas maganda po doon sa mga buhay na puno ninyo ikapit yung mga Oncidium. At sa pagdidilig naman po, ito po ay araw-araw ko po dinidilig yung mga Oncidium na to. Basta po, ang potting mix po nila ay well drained talaga. Pero kung makikita nyo, yung isa ko na Oncidium, yung Chengwen, ang ginamit ko po dito na potting mix ay uling lang. Pero ayan, nakita nyo naman buhay na. At meron ng bagong kikis na lumalabas. Kaya po, sa pagdidilig po nito, lalo ngayon tag-init, talaga pong pwede naman na araw-araw itong diligan. Sa sun exposure naman po, pwede po sila sa full sun at pwede din po sila sa morning sunlight. Ito po kung makikita nyo, talagang hapyaw lang yung araw na nakakakuha sila. Mas gusto nila yung ganito dito sa akin. Pero sa iba po, kamukha ng mga native, gustong-gusto po nila sa full sun. Basta po, nasanay po sila sa full sun. Talaga pong gustong-gusto nila at mas matulin po silang mamulaklak kapag full sun. Pero ito po sa akin, simula nung binili ko, pangatlong pamumulaklak na po ito under my care. Kaya lang po ito, hindi ganon katulin mamulaklak. Bali, chinap-chap ko po yan o nagpropagate po ako. Yun po yung isa na nakakapagpabagal sa pagpapabulaklak nito mga Oncidium kapag chinap-chap. Na siyempre nasasaktan po yung pinakapuno nila, yung mother plant, yung ugat. Nasasaktan sila kaya yun yung nakakapagpabagal sa kanila sa pagpapabulaklak ng mga Oncidium. Kaya po, yung iba, madalang silang mag-propagate. Kagaya po nung native ko na yon, simula nung pinropagate ko yan, first time pa lang po na mamulaklak niyan. Pero po, dito po kasi, yan, pangatlong pamumulaklak na nga po to. Akala ko pangalawa lang, naalala ko. Pangatlo kasi yung una, 2 side spike lang at ilan lang yung bulaklak na binigay niya. Tapos yung pangalawa, siguro mga 5 side spike, 5 ganito. Tapos bumuka naman lahat ang bulaklak. At ngayon nga pong pangatlo, makikita nyo yan, mula baba
hanggang dun sa taas, talagang puno ng bulaklak itong spike nila, kaya nakakatuwa. Sa fertilizer naman po, ang ginagamit ko lang po na fertilizer dito ay 20-20-20 o yung balance fertilizer na ginagamit ko din po sa lahat ng mga orchids ko dito. Bali, ang pag-spray po nun, ginagawa ko sa hapon kapag wala na pong init ng araw. Mga 4 o'clock, didiligan na po muna lahat, pati itong mga dahon. At after ng mga 5 minutes o 10 minutes, sprayan na po ng fertilizer dito sa baba at sa mga dahon. Kung may bulaklak po yung inyong dancing ladies o yung mga oncidium, kapag nag-fertilizer po kayo, iwasan nyo po na tamaan ng fertilizer itong mga bulaklak niya o yung mga buds pa lang, kasi hindi na yan magtutuloy kapag buds pa lang, at kapag yung bulaklak na po ang na wisikan ng fertilizer, matutuyo po kaagad yung bulaklak nitong mga dancing ladies na yan. Yan, natapos na tayo sa potting mix, sa sun exposure. Ito talagang silip lang yung araw, sabi ko nga sa inyo, dahil nalililiman po to ng mga dahon ng MacArthur tree at saka ng mangga. Kaya po, silip lang yung araw na natatanggap nila, pero namumulaklak sila. Pero much better po kung kahit morning sunlight po ay nakakatanggap sila, mas maganda. Tapos, yung fertilizer na bigay ko na, yung pagdidilig na bigay ko na rin, yung pagpapropagate po, nabigay ko na rin po kanina. Basta ang pagpapropagate po niyan, kung kamukha nito, hihiwalay nyo lang po yung pseudobulb. Kagaya nito, kung gusto nyo mag-propagate itong pseudobulb na to, basta may ugat po doon sa baba, pwede nyo i-cut doon sa baba. Ia-uproot nyo po yan. Tapos, tsaka po kayo maghihiwalay ng pseudobulb at tsaka ililipat po, iriripat sa isang paso at gagamit po tayo ng mga coco cubes sa pagtatanim. Ayan po, yan lang yung ginagawa ko na pag-aalaga sa aking mga oncidium. At pahabol nga po pala sa pag-aalaga po ng oncidium, hindi po ito kagaya ng mga dendrobium orchids na kapag namulaklak ay magbubulaklak po ulit yung pinaka-cane. Para lang din po ito na cattleya. Kapag nagbulaklak na po yung isang cane o dito yung pseudobulb, ay hindi na po sila namumulaklak ulit. Iyon po yung napapansin ko dito sa mga oncidium. Bali, ang nangyayari po, hindi na magbubulaklak yung pseudobulb na pinanggalingan ng bulaklak. Ang tanging magagawa na lang po ng mga pseudobulb na yan, kapag nagpropagate kayo, yun yung magiging panibagong mother plant nung susunod na mga keikis. At kung hindi nyo naman po iriripat o ipopropagate yung mga cane na yan, magiging reserve energy na lang po ng mga panibagong mga keikis na lalabas. At hanggang sa mamatay na lang po yung cane na yan. Kaya po, kapag matanda na yung cane, mas maganda po na ipropagate na lang kagaya ng ginawa ko dito. Ito yung pinakamatanda na cane. Para po mag-produce siya ng mas marami pang cane at dumami yung inyong mga dancing ladies. Yan po, yan lang po yung ma-share ko sa inyo ngayon. Sana po ay may natutuhan po kayo sa mga na-share ko sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa pong pagsuporta sa aking mga video. Sa lahat po ng subscribers, silent viewers, sa mga kaibigan ko sa YouTube, sa mga napadaan lang na nanonood, maraming salamat po sa pag-support. Lalo na po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat. Keep safe everyone. God bless.